Kapag napag-uusapan ang issue ng war on drugs, ang sinasabi ng mga DDS ay papaano naman yung mga biktima ng drug addict na na-rape at napatay. Subalit kung ilalagay natin sa tamang konteksto ang usapin, yung dami ng mga pinatay o napatay doon sa war on drugs kasama yung mga extrajudicial killing, lahat ba ng mga napatay na yon ay may kaso ng rape, may pinatay, may krimen, may record sa pulisya? So, ilang sa mga, marami sa kanila ay wala silang ginawang krimen o walang record. Dahil lang sa sila ay natukhang o sila ay napagbintangan o nakalista doon sa mga sinasabing gumagamit ng drugs o mga drug addict. So sila ay napasama doon sa mga napatay sa war on drugs. So mas maganda kung na ilalagay natin sa tamang konteksto yung usapin. So kung hindi naman sila involved sa krimen, hindi naman sila na-rape, hindi naman sila pumatay, bakit sila papatayin? At kung sila ay napatay, kasama doon sa mga sinasabing napatay dahil sa war on drugs, at ang kanilang mga pamilya ay maghanap ng hustisya at lumapit sa ICC, karapatan nila yon at hindi dapat natin yon ipagkait. So lahat sa atin, lahat ng mga Pilipino may karapatan at ginagamit nila, gusto nilang hanapin yung hustisya para sa kanilang mga kapamilya, hindi natin yun dapat alisin sa kanila. So yun ay karapatan nila bilang isang tao, bilang isang Pilipino, ang magkaroon ng isang due process. Yun yung due process. Hindi yung basta lang papatayin nang hindi man lamang dumadaan sa due process.